Isang nakagigimbal na pangyayari ang nangyayari ngayon sa self-proclaimed na Divine Son of God daw. Nakahalili ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa na walang iba daw kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit tila baga ang Divine Son of God ay naipapakita ngayon ang kanyang vulnerability bilang isang tao lamang at nahahayag ang kanyang mga kasalanan dahil sa mga sunod-sunod na mga problema na kinaharapan ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil ang haka-haka ay ngayon ay nagiging katotohanan na dahil sa mga babae na naghayag ng kanilang salubin sa mga pastoral ni sa kasalanang Apollo ipinaparata Kibuloy. kay Pastor Apollo Kibuloy. Na-expose kasi ang mga abuse na ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilang mga kababaihan at nag-testify sa isang recording video na ipinadala sa Senado. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tila baga gumuguho ang mundo ni Pastor Apollo Kibuloy pagkatapos mawala ng kanyang mga networks. Gayon din ang pag-akusa sa kanya ng pag-aabuso sa mga kababaihan. Ilan sa mga ito ay nakuhanan pa ng video at inihayag ang patungkol sa ginawa raw ni Pastor Apollo Kibuloy na pag-aabuso sa kanya. Atin itong panoorin, mga kaibigan. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy tapos pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Habang ang ilang mga ulat patungkol sa dalawang Ukrainian na kababaihan na sumali sa Kingdom of Jesus Christ Church ni Pastor Apollo Kibuloy ay nireveal din ito sa Philippine Senate ang pag-aabuso sa kanila na pangalanan silang si alias Nina na in-encourage siya na sumali sa reliyon noong 2012 at sa pareho rin na taon ay nag-travel si Nina sa Davao City at naging pastoral special assistant ng 6 na buwan. Sinabi raw ni Pastor Apollo Kibuloy na kung gusto niya na maging isang assistant ng pastoral ay kailangan niyang isakripisyo ang lahat maging ang kanyang katawan. Ika pa niya, inosente siya during that time at hindi niya naintindihan ang patungkol sa bagay na ito. Binanggit niya na in-explain ni Pastor Apollo Kibuloy na kailangan niyang makipagtalik sa kanya bilang isang sakripisyo para siya ay maging associate ng pastor. Ika pa niya, may mga schedule daw si Pastor Apollo Kibuloy sa iba pa mga kababaihan na halos every week ay nagjo-duty sa kanya. At alam na this, ang duty na ito ay may kinalaman sa tawag ng laman ni Pastor Apollo Kibuloy. Ika pa ni Nina na kapag siya ay pumupunta sa piling ni Pastor Apollo Kibuloy, siya ay nananalangin na naway makatulog daw siya habang siya ay hinahawakan. At one time, pumunta pa raw si Pastor Apollo Kibuloy sa room ni Nina at siya'y umiiyak at nagalit daw si Pastor Apollo Kibuloy at binanggit pa niya na you're going to hell because of that. Habang isang alias Sofia naman, isang Ukrainian woman din na naging membro ng church na isinalaysay ang parehas na kwento sa Senado na siya daw din ay iniwanan niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang trabaho at ang kanyang mga kaibigan para lamang sumama sa relihiyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa testimonyo ni Sofia, nabanggit niya na may mga minor de edad din daw na naabuso si Pastor Apollo Kibuloy na hindi lamang siya ang biktima kundi marami pa na mga kababaihan ang nabiktima ng sinasabing Divine Son of God. Kaya naman, nagpatawag ng hearing si Senator Risa Hontiveros na nagfo-focus sa mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy na may kinalaman sa pang-aabuso at marami pang violation laban sa mga kababaihan. At dito nga natin makikita na wala sa lupa ang Diyos. Hindi sa katauhan ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagka-Diyos, kundi sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo lamang ang tunay na anak ng Diyos.
Kaya nga naman tayo magpasakop sa totoong Diyos at hindi sa huwad na propeta at huwad na pastor. 1:3 verse 16. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang tunay na anak ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. Siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga naman tayo sumampalataya sa Kanya dahil siya lamang ang ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ang tunay po palang anak ay walang iba kundi ang aming Panginoon Jesucristo lamang. Tulungan kami Panginoon na magpasakop sa Kanya. At salamat Panginoon sa pag-angkin din sa amin bilang mga anak po ninyo. Na ganun pa man na kahit na kami po ay makasalanan, ay kami po'y mahal po ninyo katulad ng pagsinta po ninyo sa aming Panginoon Jesucristo. Tulungan kami o Panginoong Diyos na masilayan ang katotohanan na siyang magbibigay sa amin ng daan patungo sa kaliwanagan at tunay na kagalakan. Patnubayan rin Panginoon si Pastor Apollo Kibuloy na naway makita niya ang daan patungo sa katotohanan. Gayon din ang lahat ng mga nakikinig ng panalangin ito'y inyo po silang gabayan mula ngayon at magpakailan pa man. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.